Akala nila simpleng renovation lang sa lumang bahay sa probinsya. Hanggang sa matuklasan nila ang hagdang pababa na hindi nila kailanman ipinagawa. At ang mas nakakatakot, may umaakyat mula roon tuwing 3:00 ng madaling araw. Sa isang lumang bahay sa liblib na bahagi ng Nueva Ecija, may mag-asawang bagong lipat, sina Marco at Liza. Minana ni Liza ang bahay mula sa kanyang lola, si Aling Sion. Isang tahimik na babae na bihirang magsalita tungkol sa nakaraan. Ang sabi ng mga kamag-anak, matagal nang walang nakatira roon matapos mamatay ang lola niya. Ang bahay ay yari sa kahoy at semento. Mataas ang kisame, malalapad ang bintana. Ngunit kahit umaga, tila may manipis na dilim na hindi maalis sa loob. Lumipat sila ron para makaiwas sa ingay ng syudad. Gusto nila ng panibagong simula. Sa unang araw, maayos naman ang lahat. Maalikabok pero kayang linisin, ngunit pagsapit ng gabi, ibang klaseng katahimikan ang bumalot sa bahay. Hindi ito simpleng tahimik, ito yung katahimikang parang may naghihintay. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising si Liza. May tunog, tok, 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 parang may tinatapakan na kahoy. Mabagal, mabigat. Umupo siya sa kama, pinakinggan. Marco, mahina niyang tawag. Mahimbing ang tulog ng asawa niya. Muli ang tunog, tok, tok, tok. Ngunit hindi ito mula sa itaas, hindi mula sa labas. Galing ito sa ilalim ng sahig. Kinabukasan sinuri nila ang buong bahay. Sa kusina, napansin ni Marco ang bahagi ng sahig na tila may manipis na guhit sa paligid. Parang may tabas, parang may takip. May trapdoor ba dito? Tanong niya. Umiling si Liza. Wala, sigurado ako. Wala iyon sa lumang blueprint ng bahay, wala rin sa mga kwento ng pamilya. Ngunit malinaw ang hugis, isang parisukat. Parang may gustong itago. Pinilit nila itong buksan, matigas sa una, parang ayaw magpabukas. Ngunit nang tuluyan itong bumigay, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Amoy lupa, amoy basa, amoy nabubulok. At doon nila nakita isang hagdan, pababa, maitim, walang ilaw, walang dulo na makita. May basement pala tayo? Pilit na biro ni Marco, ngunit hindi siya tumatawa. Parang hinihigop ng dilim ang ilaw mula sa kusina. At habang nakatingin sila pababa, pakiramdam ni Liza na may nakatingin din pabalik. Mula nang mabuksan ang trapdoor, nagsimula ang mas kakaibang mga pangyayari. Tuwing gabi, eksaktong 3:00, may maririnig silang yabag, mabagal. Paakyat, isang hakbang, tigil. 2 hakbang, tigil. Parang may nakikinig kung may gumagalaw sa itaas. Minsan, umaabot sa kalahati ng hagdan at doon titigil. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, unti-unting bababa muli. Isang gabi, hindi na nakatiis si Marco. Kailangan nating malaman kung ano to. Bitbit ang flashlight, lumuhod siya sa harap ng trapdoor. Si Liza ay nakatayo sa likod niya, nanginginig. Bilis ka lang, bulong niya. Dahan-dahang bumaba si Marco, unang hakbang, umalingaw-ngaw ang kahoy. Ikalawa, mas lumamig ang hangin. Ikatlo, nawala ang liwanag mula sa kusina. Parang nagsara ang trapdoor kahit bukas pa. Habang bumababa siya, napansin niya, parang humahaba ang hagdan. Hindi niya maabot ang dulo. Dapat ilang hakbang lang kung maliit ang basement. Ngunit lumalalim ito, mas malalim, mas madilim, mas tahimik. Sa pader, tinapat niya ang flashlight. May mga marka. Mahahabang gasgas. Parang kinamot ng kuko, paulit-ulit. May nakaukit na salita, huwag mo akong iwan. Nanlamig ang batok niya, biglang may narinig siyang paghinga. Sa likod niya, mabagal, basang paghinga. Paglingon niya, wala. Ngunit sa itaas ng hagdan, may nakatayo, isang babae, nakaputi. Mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha, ang leeg niya ay baluktot. Hindi natural ang anggulo, at dahan-dahan siyang bumababa. Ngunit hindi gumagalaw ang paa, dumudulas pababa. Parang bangkay na hinihila ng hangin. Tumakbo si Marco pababa, ngunit hindi matapos-tapos ang hagdan. Habang papalapit ang babae, mas bumibilis ang paghinga nito. Mas lumalakas ang tunog ng pagkiskis ng katawan sa kahoy. Marco! Sigaw ni Liza mula sa itaas. Nasa likod mo! Paglingon niya, wala na sa itaas. Nasa harap na niya, napakalapit. Naamoy niya ang bulok na amoy ng lupa sa buhok nito at bulong nito.
Dito kayo ngayon nakatira. Biglang nagdilim ang flashlight. Kinabukasan, natagpuan si Marco sa kusina, mag-isa. Nakaupo sa sahig, tulala. Walang hagdan, walang trapdoor. Buong sahig ay buo at makinis. Wala si Liza. Hindi mahanap kahit saan. Tinanong siya ng mga kapitbahay kung ano ang nangyari. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Paulit-ulit lang ang bulong niya, hindi siya pababa. Siya ang paakyat. Lumipas ang mga linggo. Hindi na bumalik si Liza. Ngunit gabi-gabi, 3:00, naririnig ni Marco ang tunog. Marco ang tok, tok, tok mula sa ilalim ng sahig. Ngunit wala namang hagdan. Minsan, may maririnig siyang bulong sa tabi ng tenga niya habang natutulog. Bakit mo ako iniwan? Isang gabi, nagising siya na may putik sa ilalim ng kanyang kama, basang lupa. At may bakas ng kamay sa sahig, papalapit sa kanya. Doon niya naalala ang kwento ng lola ni Liza. May anak daw ito noon. Isang batang babae na nahulog sa isang lumang hukay sa ilalim ng bahay. Habang ginagawa pa lamang ito, dekada na ang nakalipas. Hindi na nakita ang katawan. Tinabunan na lang daw ang bahagi ng bahay at ipinagbawal pag-usapan. Simula noon tuwing may bagong nakatira, may nawawala, isa-isa. Sa huling gabi, bago tuluyang mawala si Marco, narinig ng kapitbahay ang malakas na kalabog mula sa kusina ng lumang bahay. At eksaktong 3:00 ng madaling araw, may narinig silang yabag, paakyat, mabagal, mabigat, at isang mahinang boses ng babae, may kasama na ako. Nang puntahan nila ang bahay kinabukasan, wala na si Marco, walang bakas ng pag-alis. Ngunit sa gitna ng kusina, may bagong guhit sa sahig, isang parisukat. Parang may takip, parang may trapdoor. At kung ilalapit mo ang tenga mo roon, sa eksaktong 3:00 ng madaling araw, may maririnig kang paakyat, isang hakbang, tigil, 2 hakbang, tigil. At kapag binuksan mo ang hagdan na hindi naman dapat nandoon, sigurado ka ba na ikaw pa rin ang aakyat pabalik o baka ikaw na ang susunod na manirahan sa ilalim? Kung isang gabi may marinig kang tunog mula sa ilalim ng sahig mo, huwag mong buksan dahil may mga hagdan na hindi dapat tinutuklas at may mga umaakyat na hindi na dapat nakabalik.